Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at ang ating verse for the day ay nasa Marcos 7:14 hanggang 23. Sinasabi dito na, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi sa mga lumalabas dito. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok siya sa bahay, tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi niya, ang lumalabas sa mga tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang pinag-isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw at pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. Dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at ng Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni naman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Itinuro sa atin ni Jesus ang isang simple ngunit malalim na katotohanan. Ang mga bagay mula sa loob ay may direktang kaugnayan sa mga bagay na nagaganap sa labas. Nauuna ang pag-iisip bago ang kilos. Ang puso dito ay tumutukoy sa isip. Alam natin ito dahil nagpatuloy siya sa pagsasabi ng may mga pag-iisip ay nagpapatuloy o nagmumula sa puso. Ang masasama o makasalanang pag-iisip ay nauuna bago ang masama o makasalanang mga aksyon. Ang pinagmulan ng isang masamang aksyon ay matatagpuan sa isip. O sa madaling salita, ang mga aksyon ay produkto lamang ng mga pag-iisip. Itinuro ni Jesus ang ating pansin sa pinagmulan ng problema. Ang gawa ng kasalanan ay tiyak na masama. Ngunit ang pag-iisip ng kasalanan ay kung saan nagmula ang pagkilos, tayo ay nadungisan ng ating mga sasamang pag-iisip. Kung titignan mo ang isang tao na nagnanasa at upang bigyang kasiyahan ang iyong pagnanasa sa pag-iisip na makisali sa immoral na mga gawaing sexual kasama niya, nagawa mo na ang kasalanang iyon sa iyong puso o sa isip. Ang ating mga pagpili ay nagpakita kung ano ang nasa ating mga puso. At kadalasan ay pinipili natin ang masasamang gawain ito at iba pa. Hindi natin masisisi ang iba dahil ang ating mga kasalanan ay nagmula sa loob. Walang mahirap unawain kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Pangangahulugan lamang ito na magbago ng isip. Sa paggamit ng Biblia, ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng isip ng isang tao kaugnay sa Diyos at sa kanyang paraan ng pamumuhay. Ang Biblia ay walang pag-aalinlangan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at gayunpaman ay malinaw sa katotohanan na tayo ay may pananagutan sa ating sariling kasalanan. Dapat nating maunawaan ng napakalinaw na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang ating kasalanan. Ang Diyos ba na may kapangyarihan sa ilang mahiwagang paraan ay nagpapahintulot sa atin na magkasala ng ganap? Hindi ibig sabihin na siya ay may akda o sumasang-ayon sa kasalanan. Hindi natin siya masisisi sa ating mga kasalanan ng pagkukulang o paggawa, kung ano ang ating ginagawa o kung ano ang hindi natin ginagawa. Alam kong halata yun, ngunit ito ay isang bitag na nahuhulog sa maraming tao, lalo na kapag sila ay mas bago sa Reformed Theology. Umaasa tayo sa Espiritu para sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa ating buhay at paglakad kay Kristo.
Ang Espiritu ay ang pagbili ng anak na ipinagmana sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa kanang kamay ng Diyos. Ibinibigay niya ang Espiritu upang tayo ay bigyan ng buhay at upang tiyakin, tatakan, pabanalin at tiyakin sa atin. Tayo ay nabubuhay, lumalakad, sumasamba, nananalangin, naglilingkod, at nagdurusa sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ay nagbubukas ng mga mata, nagpapalakas ng mga puso, nagbibigay daan sa kabanalan, at pinupuno tayo ng kapuspusan sa Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.